Formal nang ipinasa ni Vice President Sara Duterte ang pamamahala ng Department of Education kay Senator Sonny Angara. Sa unang pagkakataon, ipinaliwanag din ng bise ang kanyang pagbitiw bilang kalihim ng ahensya. At live mula sa tanggapan ng DepEd sa Pasig na sa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, ano bang nangyari nung turnover ceremony kanina? Nikki, mismong si Vice President Sara Duterte ang naglibot kay bagong DepEd Chief Sonny Angara sa kanyang magiging tanggapan dito sa Kagawaran. At sa turnover ceremony kanina, formal na nagpaalam at nagpasalamat si Duterte sa mga guro at mga nakatrabaho sa DepEd sa loob ng 2 taon. Inihabilin din niya sa kanyang successor ang mga nasimulang programa. Pakinggan natin si VP Sara. Nasa ikli ng panahon, may mga hakbang na sadyang hindi natin natapos, tulad ng Matatag Center, Matatag Portal, DepEd Digital Education, overtime pay for teachers, a revised senior high school curriculum, universal school-based feeding program for kindergarten learners, calamity fund for teaching and non-teaching personnel, and an HMO or health insurance for teaching and non-teaching personnel. Nais kong ipaubaya ito sa ating susunod na kalihim ng Kagawaran. Nikki, tiniyak naman ni Angara ang pagpapatuloy sa mga nasimulan ng Kagawaran. Bukas ang opisyal na unang araw niya bilang DepEd Secretary. Narito naman ang pahayag ni Angara. Sa 2 dekada na tayo'y naging lehislador, lagi tayong nakatuon sa reforma para sa edukasyon. Nagtatrabaho tayo para mapalawak ang access at quality ng education sa bansa sa pamamagitan ng mga scholarship na pinag-igting at educational assistance para sa mga mahihirap nating kababayan. Sama-sama tayong magtulungan upang iangat ang antas ng edukasyon sa bansa patungo sa bagong Pilipinas. Bilang bahagi ng seremonya, tinanggap ni Angara ang watawat at selyo ng DepEd pati transition report mula kay Duterte. Sa panayam sa media, inamin ni Duterte na mayroon siyang panghihinayang sa kanyang pagbibitiw. Gusto raw kasi sana niyang tapusin ang lahat ng deliverables ng administrasyon, pero ayon sa bise, nagpasya pa rin siyang umalis. Personal raw sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos ang rason at may kaugnayan daw ito sa mga napag-usapan nila bago siya tumakbong katandem ng Pangulo noong 2022. Nikki, ayon kay VP Sara, hindi na siya tatanggap ng anumang cabinet post. Sa ngayon ay tututukan na lang niya ang pagiging vice-presidente kung saan ipagpapatuloy daw niya ang ilang mga proyektong hindi nagawa dito sa DepEd gaya ng legal services para sa mga guro. Nikki? Nag-uulad live mula sa Pasig. Maraming salamat, Ria Fernandez. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.